Nagkaroon ng malaking bangin dahil sa malakas na atake ni Sai. Giit ni Zoro na tatandaan niya na may ganito kalakas na destructive power ang chieftain ng Happosoy Army. Samantala si Baby 5 ay magpapareserve na daw ng venue para sa kasal nila ni Sai. Muli na namang umatake si Pika ng malalaking stone spikes kay Zoro. Ngunit nakatalo ng lalaki at hiniwa ang mukha ng golem. Pero alam ng swordsman na nakatakas na naman ito. Nagpakita si Elas Abelio na nais gamitin ng King Punch kay Pika dahil kaibigan niya daw si King Rico. Subalit sinabi ni Zoro na siya na ang bahala kay Pika at i-reserve na lang nito ang King Punch. Nang umatake na naman si Pika at muling nagkaroon ng bagong mukha, pinalambot ni Diamante ang lupa sa paligid upang mahirapan si Kiros. Saka naalala ng executive na noong binaril niya si Scarlet ay may isang laruan ang umiiyak dahil ito pala ay si Kiros. Sumugod si Kiros kaya ginamit ni Diamante ang Iron Cape. Ngunit ang executive ay si Rebecca ang pinupuntirya ng kanyang espada, pero sa tuwing aatakihin niya ang dalaga ay palagi itong inililigtas ng amang si Kiros. Dumating si Sobo sa mag-ina na nanganganib masunog. Saka binigyan niya ng tubig ang mga ito, at nalaman niya sa isang lalaki na meron pang mga natrap sa Coliseum. Si Bellamy ay kumilos ng napakabilis upang matalo niya si Luffy, at sa kanyang pagsugod ay nakagamit na rin siya ng armament pero gumamit din ng armament sa tiyan si Luffy. Pinulot ni Lo ang espada ngunit nasa likod na pala niya si Doflamingo kaya hindi na siya nakailag, at nagpa siya si Doflamingo na pahirapan muna ito kaya pinagsasapok niya at binalibag pa ito ni Trable. Ngunit bumangon pa rin si Lo at umatake kay Doflamingo pero tinamaan siya nito sa katawan. Tinapakan niya ito at tinusok ng espada upang matamaan niya si Joker ng countershock sa katawan. Subalit buhay pa rin si Doffy kaya inihagis siya nito at tinusok pa ng mga string. Tapos kinuha siya ni Trable at muling binalibag. Samantala ayaw pa rin tigilan ni Bellamy si Luffy. Saka ito muling sumugod at nagkaroon ng pagyanig. Kasabay ni Trable na gumamit ng sticky launcher patungo kay Lo. Sa kabila nito ay buhay pa rin ang Death Surgeon. Nakatalikod si Gladius ngunit niyaya pa siya ni Cavendish sa isang duelo. Nang biglang lumobo ang lupa sa likod nito, at nakitang sabay-sabay na lumobo ang mga lupa sa paligid kaya tumakbo ang mga tao dahil sa nakaambang malakas na pagsabog ng mga ito. Nais pumasok ni Cavendish sa loob ng barrier, pero ayaw siyang papasukin ni Barto dahil baka mapahamak daw si Robin. Kaya nagwawala na si Cavendish dahil malapit nang sumabog ang nasa likod pero hindi siya pinapansin ni Barto. Hanggang sa tuluyan ng pinasabog ni Gladius ang mga ito kaya talsik pati ang mga tauhan nila. Labis ang pinsala ng nagawa ni Gladius sa sariling mga tauhan. Subalit si Barto ay chill lang habang nasa loob ng kanyang barrier. Pero sinapok siya ni Cavendish dahil hindi niya ito agad pinapasok. Kaya nag-away ang dalawa dahil wala daw utang na loob si Mr. Goldie. At lumabas na rin si Cavendish kaya hindi na daw ito papapasukin ni Barto tapos diniladilaan niya pa ang lalaki. Saka natuwa ito nang malaman na ligtas si Robin. Subalit nang makita ito ni Gladius ay inatake niya ng mga pampasabog kaya ginamit ni Barto ang barrier para protektahan ang idol niya. At nang commendat sa kanya si Robin ay tuwang-tuwa ang lalaki. Sumusugod si Cavendish nang mapansin sa likod na tumalsik ang mga bantay dahil sumusugod din si Barto gamit ang barrier nito. Habang tumatakbo ay inutos ni Gladius kay Dellinger na magtungo na ito sa 3rd level dahil patungo na doon si Robin. Pero pinigilan siya ni Ijo dahil pinipilit pa rin itong lumaban kahit nasugatan. Ngunit tinawanan lang ito ni Dellinger. Saka ginamit nito ang bilis at pinagsisipa si Ijo ng sunod-sunod. Tapos hindi niya tinigilan ang pagsipa sa katawan nito habang tumatawa. Ngunit nakasuntok pa rin sa kanya si Ijo kaya nagalit si Dellinger at sinipa siya ng malakas. Saka hindi na naman niya tinigilan ang katawan ni Ijo. Sinasadya pala ni Ijo na pigilan si Dellinger para bigyan ng oras si Luffy na matalo si Doflamingo. Tinanggal ni Dellinger ang sombrero at nanlisik ang mga mata nito. Saka pinalabas nito ang matatalas ng ngipin at kinagat ang lalaki sa leeg kaya tuluyan na itong natalo. Tapos itinapon niya ito sa ibaba. Kaya umakyat na si Dellinger at hinanap niya si Gladius. Ngunit may isang nilalang ang napakabilis na hiniwa ang mga tauhan nila. Giit ni Gladius na mapanganib doon pero tinawanan lang siya ni Dellinger. Subalit sa isang iglap ay nahiwa ito ni Hakuba. At natakot ito nang makita ang sariling dugo. Paglingon ay nakita niya ang nakakatakot na nilalang saka siya nito pinaghihiwa ng napakatagal hanggang sa tuluyang matalo si Dellinger. Nagtataka si Barto kung sino ang nakakatakot na lalaking ito nang makilala na katulad ng suot ni Cavendish ang damit nito. Saka sumugod ito sa barrier kaya natakot siya. Tapos pinaghihiwa siya nito mabuti na lang ay meron siyang barrier. Tinawanan niya si Hakuba dahil hindi siya nito masaktan. Pero nakita nito ang butas sa itaas kaya agad itong sinarhan para hindi siya nito makatay. Nang makita nito si Robin ay kinabahan si Barto para sa idol niya. Mabilis na sumugod si Hakuba patungo kay Robin, ngunit nagawa itong mapigilan ng dalaga gamit ang Devil Fruit, saka hinawakan ito gamit ang malalaking mga kamay.
Napaluha si Barto nang makitang ligtas ang idol niya. Kalaunan ay nilabanan ni Cavendish si Hakuba sa katawan nito kaya nakabalik na rin siya. Saka humingi siya ng tawad kay Robin. Ngunit muling nakabalik si Hakuba kaya pinagbantaan nito ang dalaga. At nakipag-away pa si Hakuba kay Cavendish kung sino ang magkokontrol sa katawan. Kalaunan ay lumobo ang kinaroroonan nila dahil papasabugin sila ni Gladius. Kaya sumugod si Barto para pigilan ang executive sa balak nitong gawin. Ngunit inatake nito ang paa ni Barto ng poison needle kaya napaluhod. Maging ang katawan ni Gladius ay pinalobo nito upang sumabog at kumalat sa buong paligid ang poison needle. Dahil dito ay pinilit pa rin tumakbo ni Bartolomeo patungo kay Gladius at kinulong ito ng barrier kasama siya. Saka matapang itong sumugod at sinaksak si Gladius sa lalamunan. Subalit tuluyang sumabog ang executive sa loob ng barrier kaya tinamaan ng mga poison needle ang lalaki. Ngunit pagkatapos nito ay nakatayo pa rin si Gladius dahil balikat daw nito ang nasaksak ni Barto. Kaya naman nagpatuloy ang paglobo ng pader sa kinaroroonan nila Robin. Giit ni Cavendish na siya daw ang nagkokontrol ng katawan kaya kailangan siya nitong pakawalan upang makaligtas sila. Ngunit tuluyan na itong pinasabog ni Gladius. Ang barrier na ginawa ni Barto ay naprotektahan din ng executive mula sa mga bato. Napaiyak na lang si Barto sa kanyang nasaksihan. Ngunit nakaligtas pala ang dalawa gamit ang bilis ni Hakuba at pinigilan din ni Cavendish na patayin nito si Robin. Pagbagsak nila ay gumawa naman ng dalaga ng net. Tinanggal na ni Barto ang barrier at naglagay ito ng barrier sa kanyang kamao saka sumugod at ginaya ang teknik ni Luffy sa pagsuntok sa mukha ng executive. Samantala sa third level ay umatake si Diamante patungo kay Rebecca. Ngunit nagawa itong mailigtas ni Robin mula sa espada. Giit ni Robin na poprotektahan niya si Rebecca kaya makakapag-focus na si Kiro sa laban. Nagalit si Barto dahil kinukuha ng mga bata nito si Gladius kaya nagmakaawa ang mga ito sa kanya saka mabilis na tinakas ang katawan ng boss nila. Maging si Dellinger ay kinuha ng mga ito pero natumba pa ang mga lampa. Nagalit si Jala nang makita ito kaya ginamit nito ang kapangyarihan sa dalawang tauhan. Sa factory ay pinapanood pa rin ng kababaihan ang duelo nila Frankie at Senior Pink. Sila Leo naman ay hinahanap si Princess Mancherry. Pinagbabaril sila ng mga bantay ngunit nakakailag sila sa mga bala. Saka tumalon at mabilis lang nila na tinalo ang lahat ng mga ito. Samantala pinapagalitan ni Jala si Princess Mancherry dahil pinipilit niya ang prinsesa na gamitin ang kakayahan para pagalingin ang mga executive na natalo. Ngunit sinabi ng prinsesa na alam niya daw na masasamang tao sila kaya hindi niya ito gagawin. Kaya nagalit si Jala at kinuha siya nito. Saka pinilit na gamitin nito ang healing powers. Samantala sila Leo ay pinipigilan pa rin ng mga bantay. Ngunit tinamaan ng mga ito si Kabo. Si Leo naman ay umatake sa itaas kaya aksidenteng tinamaan ng bantay ang kisame at nahulog sa kanila ang mga bato. Samantala si Mancherry ay nasasaktan na dahil sa ginagawa ni Jala. At nang mapaluha ito ay biglang umayos ng kalagayan ng napatakan ng luha. Dahil dito ay nagkaroon ng ideya si Jala kaya dinala niya ang prinsesa sa tapat ng mga executive. At pinapaiyak niya ito para gumaling ang mga kasama. Nakikita ito ni Violet kaya naiiyak din siya dahil sa ginagawa ni Jala kay Mancherry. Nabahala si Usopp dahil kapag gumaling ang mga natalong executive ay katapusan na nila. At natakot din silang baka muling ma-revive si Sugar. Samantala nagmamadali si Leo na hanapin ang prinsesa. Sa isang iglap ay nakapasok siya sa silid. At kagad niyang tinalo ang lahat ng mga bantay doon. Pero nahuhulog na ang luha ni Mancherry sa mga executive. Subalit dumating si Kabo at inatake sila kaya ang mga luha ni Mancherry ay nahulog lang sa sahig. Tapos kinuha ni Leo ang mga sugatan na executive pati na ang lahat ng mga bantay doon. Saka nagtungo siya kay Jala at tinahi ang mga ito sa katawan ng babae. Kaya paghila ni Leo ay tumama ang lahat ng mga katawan kay Jala. Tapos nabitawan si Princess Mancherry at nahulog siya sa mga bisig nito. Nakita ni Violet ang nangyari kaya natuwa ang mga kasama at ang lahat ng Tontate tribe. Giit ng prinsesa na natakot daw siya. Ngunit sinabi ni Leo na tumataba daw ito kaya nasira ang moment nila. Samantala si Bellamy ay pilit pa rin na kinakalaban si Luffy pero ayaw naman lumaban ng ating bida kahit na anong gawin nito na pag-atake. Sa kabila nito ay pinagsusuntok pa rin ni Bellamy ang ating bida. Samantala nagpapabuhat si Mancherry kay Leo pero sinabi lang ni Leo na gamutin nito ang sariling paa para makatakbo. Dahil hindi maintindihan ni Leo na naglalambing lang sa kanya ang prinsesa ay nag-away ang dalawa. Kaya sinapok ni Kabo ang lalaki para sundin na nito si Mancherry. Binuhat niya na nga ito kaya natutuwa ang prinsesa. At nagtataka naman si Kabo kung bakit hindi makahalata si Leo. Tumalon si Frankie at sinuntok ng napakalakas si Pink. Ngunit si Pink naman ay binalibag na naman ng cyborg. Pagkatapos ay pareho silang bagsak. Dumating ang Tantates pero ayaw magpatulong ni Frankie dahil ito ay isang duelo ng mga lover boy. Muli ring bumangon si Senior Pink at agad na lumangoy patungo kay Frankie hanggang sa makarating sila sa labas at umakyat pa sa isang gusali hanggang sa makarating
sila sa ere. Dahil kumuha pala ng buwelo si Senior Pink para sa napakalakas na atake sa cyborg kaya bumagsak sila ng napakabilis. At pagbagsak nila sa lupa ay nagkaroon ng napakalakas na pagyanig. Dahil dito ay labis na napinsala ang katawan ng cyborg. Kaya umalis na si Senior Pink pero umilo ang mata ng cyborg at muling bumangon dahil siya naman daw ang aatake. Sumugod si Frankie at pinaulanan ng malalakas na mga suntok ang executive. Kaya naalala ni Pink ang nakaraan kung saan umuulan kaya tumakbo sa lilim ang isang babae. Pero masaya pa ito dahil gusto niya daw ang tag-ulan. Kalaunan ay nagsimulang mag-date ang dalawa. At nagkamabutihan sila hanggang sa mag-propose si Pink kaya kinasal na rin ang dalawa. Tapos dinalhan niya ng pasalubong na damit ng baby ang kanyang asawa. Isang araw ay nagmamadaling tinapos ni Pink ang mga kalaban saka tumakbo patungo sa ospital, kung saan nakita niya ang kanyang anak. Nagpatuloy siya sa pagtatrabaho kay Doffy ngunit umuuwi pa rin sa kanyang asawa minsan sa isang linggo. Ngunit isang umaga ay ayaw tumigil sa pag-iyak ng baby. Isang linggo ang lumipas bago nakabalik si Pink sa kanyang mag-ina. Pero nalaman niyang namatay na pala ang kanyang mahal na anak. Tapos inawi pa siya ng asawa dahil nalaman nitong nagsinungaling siya sa tunay niyang trabaho. Kaya umalis ang babae at sinampal siya nito. Saka umalis kahit na napakalakas ng bagyo. At pagkatapos ng bagyo ay nabalitaan ni Senior Pink na naaksidente ang kanyang asawa dahil sa landslide kaya nakoma ito. Dahil sa nangyari sa mahal na asawa ay sinisi ni Senior Pink ang sarili. Ngunit di nadalhan niya pa rin ng bulaklak ang asawa kahit na hindi na ito nakakapagsalita at nakakakilos. Kahit na hindi nakakasagot ay patuloy niya pa rin itong kinakausap sa pag-asang umayos ang kalagayan nito. Dahil sa nais niya muling makita ang napakagandang ngiti ng nag-iisang babae na minahal niya. Isang araw ay isinuot niya ang binili niyang damit para sa kanilang anak para ipakita sa asawa. Kaya naman sa wakas ay nakita niya na muli ang napakagandang ngiti nito. Dahil dito ay napaiyak na lang si Pink sa sobrang ligaya. Kaya naman lagi niyang ipinapakita sa asawa na suot niya ang damit ng kanilang anak upang makita ang ngiti nito. At isang araw ay nagtataka ang mga tao sa ospital sa kanyang suot. Pagpasok niya sa silid nagsuot pala siya ng damit na pang baby sa pag-asang magbalik sa normal ang kondisyon ng mahal na asawa. At nang mapangiti niya ito ay labis na kasiyahan ang naramdaman. Kaya mula noon ay ito na lagi ang sinusuot niya kahit napagtawanan siya ng mga tao. Maging ang mga kasamang executive ay natatawa sa pagbabago ng fashion ni Pink. At sa tuwing lumalabas ay magkahalong pang-aalipusta at pandidiri ang nararanasan niya. Hanggang sa umulan kaya naalala niyang ganito sila nagkakilala ng kanyang asawa. At naiinggit pa siya sa isang lalaki na buo ang pamilya. At pagdating niya sa silid ng kanyang asawa ay natuwa na naman siya dahil nakita na naman itong ngumiti. Kaya naalala ang masayang sandali nung kasama niya pa ang kanyang asawa at anak. Sinabi ni Pink na palagi na niyang susuotin ang outfit na ito upang makita ang ngiti ng kanyang asawa. At sa present naman ay tinamaan na si Pink ng napakalakas na suntok ni Frankie kaya talsik ang executive. At napaluha naman ang lalaki dahil habang tumatalsik ay naaalala niya ang masasayang mga sandali sa piling ng kanyang mag-ina. Pagtingin ni Frankie ay nagtaka siya kung bakit may luha ang mga mata nito. Dahil nanalo sa laban ay nagpatuloy na sila Frankie sa loob ng factory. Pero nasa limit na rin ang kanyang cyborg na katawan kaya tuluyang natumba. Si Diamante naman ay gumamit ng kakaibang atake kaya talsik sila Robin. Saka sinabi nito na siya na daw ang bagong hero of the Coliseum at hindi si Kiros. Umatake si Kiros ngunit nakailag ang executive saka nagtungo ito sa kanyang anak kaya pinigilan niya ito. Tapos pinalambot na naman ito ang lupa sa paligid at umatake sa gladiator gamit ang technique. Nilabas ni Diamante ang mga pipe para daw sa isang palaro, kung saan naglabas ito ng mga confetti pero matapos gamitin ni Diamante ang Devil Fruit ay bumalik sa dating anyo ang mga spikes. Saka naglabas ng bakal na payong si Diamante para hindi siya mapinsala nito. Nagsimulang mahulog ang mga spikes, ngunit ginamit ni Robin ang mga sunflower upang makagawa ng improvised na payong. Si Kiros naman ay ginamit ang espada para hindi tamaan ng mga ito. Saka sumugod pa ito habang pinoprotektahan ang sarili. Pero binaril lang siya ni Diamante sa kabilang hita kaya nahulog at tinamaan ng napakaraming spikes kaya nag-alala ang anak nito. Pero wala silang magawa para tulungan ng gladiator. Saka pinaalala ni Diamante na ito rin ang ginamit niya sa nanay ni Rebecca. Ngunit bumangon si Kiros na parang hindi iniinda ang mga spikes. At sinabing poprotektahan niya ang anak hanggang sa huli. Kaya sumugod ang gladiator at kinabahan si Diamante. Sinalag naman siya ni Diamante ng payong nito. At kahit na may mga spike ay hindi ito alintana ni Kiros kaya nagtataka ang executive. Muling sumugod ang gladiator kay Diamante. At ibinigay ang lahat ng makakaya hanggang sa mawasak ang payong nito. Kaya naglaban ng dalawa sa gitna ng mga nahuhulog na spikes. Umatake ng malakas si Diamante kaya tumalon si Kiros at nagkaroon sila ng napakatinding labanan. Dahil sa kakayahan ni Violet ay nalalaman din nila King Rico ang nangyayari doon. Nagpatuloy ang labanan hanggang sa mapaluhod si Kiros dahil sa bala ng baril. Kaya naghanda si Diamante na tapusin ito. Pero muli siyang bumangon at nagpatuloy ang dalawa sa matinding labanan. Saka tumalon si Kiros at nagawang maputol ang espada ng kanyang katunggali. Tapos tumama pa ang likod ni Diamante sa isang kahoy na siyang libing
libingan ng nanay ni Rebecca. Dahil dito ay naalala ng dalaga si Toy Soldier. Saka nagtungo si Rebecca sa kanyang ama. Samantala si Robin ay tinitiis din ng mga pinsala mula sa mga spikes. Magkasamang tinignan ng dalawa ang puntod ng mahal nila sa buhay. Nakita ni Violet na nagwagi sa laban si Kiros kaya natuwa ang mga tao. Dagdag pa ni Violet na ang iba pang executives ay natalo na rin ng iba pang mga mandirigma. Kaya meron na lang silang 4 na kalaban na sila Bellamy, Pika at Trable, at ang mastermind na si Doflamingo. Dahil dito ay nagpa siya na kumilos si King Rico, at sumunod na rin sa kanya ang mamamayan. Nagtanong si Usopp kung nasaan ang Navy Admiral. Samantala si Isho ay priority sa ngayon ng kaligtasan ng mga tao. Patuloy na hinihiwa ni Zoro ang bawat atake na gawin sa kanya ni Pika, saka hiniwa pa ang mukha nito. Ngunit nagpalabas ng mga spike si Pika kaya hindi siya makalapit. Naramdaman din nila Rebecca ang pagyanig, saka nagkaroon din ng spikes kung nasaan sila kaya tumalsik ang mag-ama. Nakita ni Pika na natalo si Diamante. Samantala naghanda naman si Kiros sa labanan. Bagamat duguan ay hindi pa rin tumigil sa pag-atake si Bellamy sa ating bida. Hanggang sa umatake ito na labis na puminsala kay Luffy. Napaluhod si Kiros dahil sa mga pinsala sa katawan pero wala siyang balak sumuko. Ngunit nagtago si Pika at nagpalabas ng spike sa iba't ibang parte ng lugar. Kaya kahit ang mga kasama nito ay napipinsala. Nagalit din si Pika at umatake dahil traidor daw si Baby 5. Ngunit iniligtas ito ni Sai kaya siya ang napahamak. Tutulong sana si Don Chinjao pero nasa likod pala nito si Pika kaya inatake sila nito at nagpalabas ng marami pang spikes. Umatake din siya kay Zoro pero hiniwa lang siya nito. Saka muling sumanib si Pika sa malaking golem kaya nagtakbuhan ng mga tao. Saka sinabi na ang bansang ito ay pagmamayari ni Doflamingo. Sa paglalakad pa lang ni Pika ay marami ang napipinsala sa ibaba dahil sa sobrang laki nito. Nagsimulang magpaputok ang Navy sa golem ngunit walang epekto ang mga atake nila. Pinagbabaril naman ng mga bantay si Zoro kaya hiniwa niya ang mga ito. Hindi malaman ni Kiros kung paano nila pipigilan si Pika. Labis na kinabahan si Usopp dahil patungo sa kanila ang golem. At sa bawat pagtapak nito ay yumayanig ang buong syudad. Si Ellis Abelio ay naghanda sa paggamit ng kanyang King Punch. Ngunit dumating si Zoro at sinabi na kailangan nilang tamaan kung nasaan si Pika. Nagpatuloy sa paghahanap si Pika kay King Rico. Si Zoro naman ay naghanda ng kanyang teknik. Nagpaputok ng mga kanan ng mga marine sa mukha ni Pika. Kaya nagalit ito at tinapakan sila ng golem. Nagpakita na rin ng hari para tumigil si Pika sa pagwawala kaya nagtungo sa kanila ang executive at binalak sila nitong sampalin ng napakalaking kamay. Samantala si Zoro ay inihagis ni Orlumbus patungo kay Pika. Saka gumamit siya ng haki sa kanyang mga espada. At habang nasa ere ay pinaikot niya ang mga ito. Si Pika ay malapit na ang malaking kamay sa hari. Ngunit dahil sa atake ni Zoro ay nahiwa niya ang napakalaking katawan ng golem. Saka nagpatuloy sa pag-atake at hiniwa pa sa gitna ang napakalaking bato kaya namangha ang mga tao. Tapos tinanggal ni Zoro ang sa tingin niyang pinagtataguan ng tunay na katawan nito. At agad na tumalon at hiniwa pa ang kamay. Saka pinagpuputol pa ito upang makita ang pinagtataguan ni Pika. Kaya lumabas na ang executive at gumamit ng haki sa kanyang buong katawan. Ngunit pinaikot-ikot ni Zoro ang kanyang espadang may haki at nagawa niyang matalo si Pika dahil mas malakas pala ang haki niya. Ikinagulat din ng mga nakakita na ganito na pala kalakas si Zoro. Pero napagtanto ni Usopp na mahuhulog pa rin sa kanila ang napakalaking katawan ng golem. At dito naman ginamit ni King Ellis Abelio ang kanyang napakalakas na King Punch kaya napatalsik ang napakalaking mga bato. Nahulugan si Usopp ng maliit na bato kaya nahimati ito sa takot. Ngunit ang mga bato ay mahuhulog pa rin sa mga tao sa ibaba kaya ginamit ni Isho ang kakayahang makontrol ang gravity. At pinalutan niya ang Lola upang makaligtas mula dito. Nang makalikas ang lahat ay hinayaan na itong mahulog ng Admiral. Samantala nakita din nila ang factory na sumabog. Dahil kagagawa nito ng Tontate tribe na inihagis ang isa pang planta ng artificial devil fruit. Nakita ni Trable na natatalo sila pero hindi siya nabahala dahil uutusan na lang daw nilang pagalingin ni Mancheri ang mga sugat ng mga executive. Lingid sa kaalaman nito na nailigtas na nila Leo si Princess Mancheri. Nang makita nito si Kiros ay balak itong bigyan ng lunas ng prinsesa pero tumanggi ang gladiator dahil gamitin na lang daw niya ito sa mga tao. Dahil sa ibaba ay napakaraming mga tao ang napinsala dahil sa mga nangyaring labanan. At sa ngayon ay umaasa na lang sila na mananalo sila Luffy at Law mula kila Trable at Doflamingo. Nakapasok na si Koala sa Rampart Tower kaya nag-report siya kay Sabo. Si Zoro ay umaakyat na rin sa kinaroroonan nila Usopp. Nang makita siya ay pumalakpak ang mga tao sa kanyang ginawa. Natutuwa ang mga tao pero sinabi ni Zoro na hindi pa sila nananalo dahil nasa loob pa rin sila ng birdcage. Patuloy pa rin ang pag-atake ni Bellamy kay Luffy. Kaya napilitan ng ating bida na gumamit ng haki saka sinuntok na nito si Bellamy.
Saka sa sobrang galit ng bida kay Doffy ay napasigaw ito. Ngunit natawa lang si Joker habang nasa harapan ng katawan ni Lo na duguan. Nakita ni Violet na tuluyan ng natalo si Lo. Sa flashback ay ipinakitang nanghihina ang Death Surgeon. Saka nakipag-negotiate pa si Joker na kung gagawin siyang immortal ni Lo kapalit ng buhay nito ay ibibigay niya ang anumang huling kahilingan ng Death Surgeon. Sinabi ni Lo na papayag lang siya kung maibabalik ni Doffy si Corazon, saka didilaan nito ang lahat ng mga puwet ng mamamayan. Dahil dito ay kumunat ang noo ni Joker sa inis kaya binaril nito si Lo. At nang makita ang pangalan ni Corazon sa damit ni Lo ay pinagbabaril niya pa ito. Kumilos ang hari kaya sumama sa kanya ang mga tao na handang maglingkod. Pagkatapos ay inangat ni Doffy ang kamay para sa masamang balak nito sa birdcage. Ngunit natigilan nang dumating si Luffy. Pinalaki nito ang kamay at gumamit ng armament sa kanyang pagsuntok pero sinalag ito ng spiderweb ni Joker. Kaya nagtungo ang bida sa likod ni Doffy at gumamit ng jet gatling na merong armament hockey sa buong paligid. Pagkatapos ay nakita niya ang napakaraming string at si Joker ay hindi man lang napinsala. Saka ginamit pa nito ang string para atakihin ang ating bida. Dito ay may natapakan si Luffy na dugo kaya nakita niya ang kaawa-awang kalagayan ni Lo. Giit ni Joker na patay na daw ito. Labis-labis na poot ang naramdaman ni Luffy kaya napasugod ngunit inaatake siya ng dalawa. Saka gumamit ng battle axe technique ngunit nakatakas si Trable. Tapos pinagtitira siya ni Joker ng string bullet. Ngunit hindi tumigil ang bida kaya pinalaki niya ang kanyang paa at sinipa ang dalawang kalaban. Tapos ginaya ni Luffy ang teknik ni Bellamy. Saka sumugod patungo sa kanila ngunit naghanda ng spiderweb si Doflamingo upang pigilan ang pagsuntok ng ating bida hanggang sa tumalsik si Luffy. Naramdaman ni King Rico ang kakaunting vibration. Dahil pala nagsisimula ng lumiit ang birdcage kaya nangangambang mahiwa ang lahat ng nasa loob nito. Nagsimulang masira ang mga gusali dahil sa napakatibay na string ni Doflamingo. Kaya nagtakbuhan ng mga tao upang hindi sila madamay sa mga gumuguhong gusali dahil sa mga string. Sinabi ni Doffy na walang makakatakas sa kanya dahil papatayin niya ang lahat gamit ang birdcage. Sumugod ang bida kaya inaatake din siya ni Doffy ng mga string nito. Saka pinagsusuntok niya si Joker gamit ang armament gatling. Ngunit tinamaan siya ni Doffy ng atake nito, at pinagbabaril pa ni Joker ang bida ng bullet strings. Saka sa pagsugod ni Luffy ay nakipagpalit si Lo sa kanya upang gumamit ng malakas na atake kay Joker. Hanggang sa sumabog ito sa loob ng katawan ni Doflamingo kaya nagbuga ng dugo. Nagtataka si Trable kung paano nagawa ito ni Lo. Kaya pinakita na nasa loob pala sila ng napakalaking operating room ng Death Surgeon kaya hindi nila napansin. Sa flashback ay ipinakitang nakipagpalit pala si Lo ng katawan sa isang bantay bago pa siya pagbabarilin ni Doflamingo. Pagkatapos nito ay bumalik na siya sa kanyang damit para hindi ito mahalata. At habang nakatalikod sa kanya si Luffy ay sinabi ni Lo ang plano. Kaya naman nagtagumpay sila sa surprise attack na ginawa. Sa kabila nito ay may natitira pa ring lakas si Doflamingo kaya nanganganib si Lo. Ngunit dumating ang bida at pinagsisipa si Joker kaya di makapaniwala si Trable sa nangyayari. Habang gumagapang si Lo ay naalala niya ang mga ginawang sakripisyo sa kanya ni Corazon upang mailigtas lang siya nito. Saka pinilit nitong tumayo at gumamit ng kapangyarihan upang ipaghiganti ang pagkamatay ni Corazon.